Ang buhay ay resulta ng dugtong-dugtong ng mga choices natin araw-araw. Araw-araw ay meron tayong pinipili. May mga desisyon tayo na nagresulta ng pagpapala. May mga desisyon naman na nagresulta rin ng kapahamakan. Kaya lalahanin po natin na ang ating mga choices ay magre-resulta kung ano ang magiging future natin, kung saang direksyon tayo mapupunta, kung anong habit ang madedevelop sa atin, at kung ano yung destiny na mangyayari sa atin. Ang choices po natin ay magde-determine din kung saan tayo mapupunta sa susunod na buhay. Binigyan po tayo ng Diyos ng free will. Binigyan niya tayo ng kakayahan na mamili. Kaya ang matutunan kung paano mamili ng tama, kung paano gumawa ng choice, at kung ano yung mga importanteng pipiliin ay ang pinakamahalagang karunungan na dapat nating pinagsisikapang makuha. Sa dinami-dami ng mga choices natin sa buhay, merong isang choice na magre-resulta ng pangwalang hanggan na consequence. Ito ay magdedepende sa kung ano ang choice na pipiliin natin ngayon. Pipiliin ba natin na kilalanin ang Diyos o pipiliin nating baliwalain ang Diyos? Sabi sa mga Kawikaan chapter 28 verse 26, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Amen. Kapatid, merong magandang plano ang Diyos para sa atin. Kaya lang ay hindi niya ito magagawa para sa buhay natin kung pipiliin natin hindi siya isama sa mga desisyon natin. Kung patuloy tayong magtitiwala sa sarili nating kakayahan at hindi natin pipiliin ang kanyang gabay sa lahat ng area ng ating buhay, hindi po natin matutupad ang magandang destiny na nakaplano para sana sa atin. Sabi po sa Salmo chapter 139 verse 16, nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Amen. Hindi pa po tayo isinisilang mga kapatid, ay nakatakda na po ang plano ng Diyos para sa atin. Hindi pa nangyayari ang ilang bagay sa ating araw ay nakasulat na ito sa aklat ng Panginoon. Walang aksidente po sa mundo. Kung napapanood nyo po itong video natin ngayon ay hindi po ito aksidente. Kung naririnig nyo po ito ay hindi din po aksidente. Tandaan po natin ito na ipinanganak tayo na may purpose. Lahat ng bagay at tao na narito sa ating mundo ay nilikha para tuparin ang kanya-kanyang purpose. Kaya nga ang ating personal fulfillment at satisfaction ay mangyayari lamang kapag natupad na natin ang purpose na ito sa ating buhay. Kapatid, alalahanin po natin ito. Ang pagtupad natin sa purpose ng Diyos para sa atin ang dapat nating maging primary goal sa ating buhay. Bakit? Kasi ipagsusulit po natin ito sa Diyos balang araw kung natupad ba natin o hindi ang layunin ng Diyos para sa atin. Kung susuriin natin ang ating sarili, kung isinasantabi ba natin ang purpose ng Panginoon, at kung namumuhay ba tayo sa sarili nating sa ating sarili lamang, sa ating sariling kakayahan, o sinisikap ba nating makilala ang Diyos at tinutupad ba natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang choice na ito ay importante po para sa ating pamumuhay dito sa lupa, at lalong kailangan natin para po sa susunod nating buhay. Ang buhay natin sa lupa ay maikli, pero ang susunod na buhay ay ang wala ng katapusan. Kung ano ang mga choices natin dito sa lupa ay makakaapekto po sa atin para sa susunod na buhay. Nakakalungkot lang dahil may mga taong hindi pa natututo na akuin ang responsibilidad sa kanilang mga choices, na kung naranasan nila ang consequence na maling pagpipili ay ang gagawin nila ay sisisihin at magagalit sila sa ibang tao, sa community, sa government official, sa mga magulang, sa mga kapatid o sa asawa, at maging sa Diyos. Pero hindi nila tinitingnan ang sarili nila na sa maaari nilang naging maling choices kaya nila pinagdadaanan ang isang problema. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. Ano ba yung tatlong choices na pwede natin gawin sa araw-araw ng buhay natin upang masigurado natin na matutupad natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Tapusin po natin ang mensahe na ito upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating marriage, sa ating pamilya, sa trabaho, sa ating mga negosyo, sa edukasyon at iba pang mga relasyon. Ano nga ba yung mga tatlong choices na dapat nating ginagawa araw-araw upang matupad natin ang purpose ng Diyos para sa ating buhay? Ang acrostic po natin ay MAP. MAP. Isipin po natin na kailangan natin ng mapa para tayo makarating sa ating destinasyon. Ang mga choices po na pag-uusapan natin ay dapat nating piliin simula paggising natin araw-araw. Ang M po ay make Jesus your top priority. A is anchor your thoughts and speech in God's truth. At P is permit God to drive your future. So, 3 choices po that will transform our future. Number 1, make Jesus your top priority. Piliin po natin gawing priority ang Panginoong Hesus sa lahat ng pagkakataon. Sa Book of Acts po ay nagpatotoo si Esteban sa mga Sanhedrin at maaari niya sanang ibahin ang kanyang pananalita sa paraang maghinay-hinay lang kumbaga para hindi ma-offend ang mga Sanhedrin at siya'y huwag patayin. Pero hindi niya po ginawa yon. Alam niyang kailangan niyang piliin na sabihin ang katotohanan kahit anong mangyari, at ito ang mas pinili niya. Kaya nagalit ang mga Sanhedrin sa kanya. Sabi po sa mga Gawa, chapter 7, verses 54 to 57,
Nang marinig nila ang mga bagay na ito, nagsiklab ang kanilang galit, nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya na napuspos ng banal na espiritu ay tumingalang nakatuon sa langit. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Sinabi niya, "Narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos." Kaya sila ay sumigaw ng malakas na tinig at tinakpan nila ang kanilang mga tainga. Nagkakaisa nilang dinaluhong si Esteban. Itinapon nila siya sa labas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na Saulo ang pangalan. So, mas pinili po, dito sa verse na to, mas pinili po ni Esteban na paluguran ang Panginoon kaysa sa tao. Kahit po ang kapalit nito ay ang kanyang kamatayan. Kapatid, ito ang ibig sabihin na priority natin ang Diyos. At para sa mga taong inuuna ang Diyos ay mas lalo niyang nakikilala at nararanasan ang himala ng Diyos. Ang sabi po sa talata ay may nakita si Esteban na hindi nakikita ng iba. Ang sabi ni Esteban ay nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit kasama ang Panginoong Hesus. Alam niyo po, parang sinasabi ng Diyos na andito ako Esteban, alam ko ang nangyayari sa iyo. Pagkatapos mong magpatotoo para sa akin ay sasama kita dito sa aking kaharian. Kapatid, tandaan po natin na hindi dito sa lupa nagtatapos ang buhay at alam ni Esteban ito. At kaya sabi niya bago siya mamatay sa verse 59 ay, "Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Kaibigan, sino ang priority natin sa buhay? Ano ang dahilan kung bakit tayo bumabangon sa umaga? Tingnan po natin ang mga pangako ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya na siya ang priority. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 33, "Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo." Sabi po sa talata ay kung uunahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin kagaya po ni Esteban, inuna niya na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alam niya na siya ay ligtas na, kaya marahil sabi niya sa sarili niya, "Okay lang, mamatay na ako ngayon. Makakasama ko naman ang Panginoong Hesus." Kaya sabi niya, "Tanggapin mo ang aking Espiritu, Lord." Tapos sabi din sa talata ay kung uunahin natin na sundin ang kalooban ng Diyos, ay ibibigay ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam niyo po mga kapatid, simula ng inuna ko na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Take note, hindi po sinabi na mapabilang sa isang relihiyon. Ang sabi po ay mapabilang sa kaharian ng Diyos at masunod ang kalooban niya na kilalanin natin siya. Palaguin ang ating pagmamahal sa Kanya, paglingkuran natin siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang mga salita through social media platforms. Dito ay nakikita at nararamdaman kong ibinibigay ng Diyos ang lahat kong pangangailangan. Kaya ang tanong, paano ba natin masisigurado na ang Panginoong Hesus talaga ang priority natin sa buhay? Tanungin natin itong tatlo na ito sa ating sarili. Tatlong question, okay? 3 questions to assess Jesus as my life's priority. Una po, is Jesus present? Present ba si Jesus sa buhay natin? Nasa sa atin ba ang Panginoong Hesus? Siya ba ay present at aktibong kumikilos sa ating buhay? Siya ba ay nananahan na sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Kapag wala pa ang Panginoong Hesus sa ating buhay, ay mali na agad ang priority natin sa buhay at magkakaproblema tayo mga kapatid. Kapag wala ang presensya ng Lord sa ating buhay, ay hindi po natin maiintindihan ang mga spiritual na mga bagay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, "Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu." Ang sabi diyan ay kapag hindi ka pinanahanan ng banal na Espiritu ay hindi mo maiintindihan ang mga panuntunan na sinasabi ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Hindi po natin maiintindihan mga kapatid ang mga bagay na pang-eternal. Kapag wala po ang Panginoong Hesus sa buhay natin ay hindi po natin mamahalin ang mga tamang bagay. Ang mas mamahalin po natin ay ang mga bagay na makamundo. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 24, "Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan." Amen. Mga kapatid, hindi pwedeng magmahal ng dalawang bagay ng sabay ang ating puso. Meron at merong mas matimbang. Kung hindi pa nananahan ng Panginoong Hesus sa ating buhay, ay mas mamahalin po natin for sure ang mga bagay sa mundong ito. Ay matututo tayong magmahal sa Kanya ng higit sa lahat ng bagay, kasama na po ang mga material na bagay na meron tayo. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, "Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama." Amen. Kapatid, hindi po pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos pero ang mas priority natin ay ang mga makamundong bagay. Kaya nga kung wala pa po ang presensya ng Panginoong Hesus sa atin, ay imposible na magkaroon po tayo ng peace or joy sa ating
puso sa ating buhay. Sabi po ni A.W. Tozer, trying to have happiness or peace without a sense of God's presence is like trying to have a bright day without the sun. Kapatid, kahit kailan ay hindi po tayo makakasumpong ng kapayapaan nang hiwalay sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Now, kung sinasabi po natin na ang Panginoong Jesus ay nasa atin na, siya ay present na sa buhay natin, ay ang sunod naman na tanong po ay, is Jesus prominent? Siya ba ay totoong nakikita sa ating buhay? Obvious ba siya? Halata ba na ikaw ay pinapanahanan ng Espiritu Santo? Kapatid, kung prominent si Lord sa ating buhay, tayo ay nagiging ilaw sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang asawa natin ay manghang-mangha sa pagbabago natin. Nagugulat siya sa passion natin na makilala at mapaglingkuran ng Diyos. Ang mga anak natin ay lumalago dahil sa ating pangunguna. Ang mga kamag-anak at kaibigan natin ay nai-influence natin sa paggawa ng tama. Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 14, kaya ang nagsisilbing ilaw sa mundo, ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Amen. Mga kapatid, kung ang Panginoong Jesus ay prominent sa buhay natin, ay hindi po natin ito maitatago. Sa tuwing pumupunta tayo sa isang lugar na merong kadiliman, ay nakikita nila ang ating kaibahan kaagad. Kapag merong grupo ng mga tao na nagsasalita ng laban sa kapwa nila, ay nakikita nila na iba tayo kasi ang lumalabas sa bibig natin ay mga positive. Kung may mga taong may conflict, tayo yung peacemaker. Kapag may mga mahal tayo sa buhay na nag-aalala at nawawala ng pag-asa, ay umiilaw tayo dahil nakikita nila sa atin ang Panginoong Jesus na pinagkakatiwalaan po natin. Pangatlo, kung present sa atin ang Panginoong Jesus at prominent din siya sa atin, ay ang pangatlong tanong, is Jesus preeminent? Siya ba ang pinakamataas sa ating buhay? Siya ba ang pinakamahalaga? At siya ba ang pinakamamahal natin? Kaya nga, kung ang Panginoong Jesus ay preeminent sa atin, ay magagawa natin na siya ang ating gawing priority. Ang ibig sabihin po ng preeminent ay walang tatalo. Siya ang sovereign sa ating buhay. Kapag siya ang pinakamataas, ay siya din ang King of Kings at Lord of Lords ng ating buhay. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, si Kristo ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. Amen? Kapag sinabi mong ang Panginoong Jesus ang preeminent, siya ang ulo ng iglesia at siya ang pinakamataas na authority na dapat sundin. Ang ibig sabihin po pala na ay kailangan nating ibigay ang ating best sa kanya kasi hindi niya po deserve ang paglilingkod na pwede na. Hindi pwede sa kanya ang trabahong minamadali. Hindi pwede po sa kanya ang tira-tirang time or talent at treasure. Hindi po pwede sa kanya ang minimum effort. Sabi ni Billy Graham, when we come to Christ, we're no longer the most important person in the world to us. Christ is. Instead of living only for ourselves, we have a higher goal to live for Jesus. If the Lord Jesus is preeminent sa ating buhay, He has the first of our time, He has the first of our talent, and He has the first of our treasure. So, meron pong tatlo, okay? So, merong tatlo na dapat na nakikita sa buhay natin kapag si Lord ang preeminent sa ating buhay. So, ano ang una yung mga yun? He has the first of our time. Siya ang una sa ating oras. Nakakalungkot, marami ang nag-iisip na kapag Sunday lang preeminent si Lord. Pag Monday through Saturday ay ako na ang bahala sa sarili ko. Mali po ito mga kapatid. Kapag ang Panginoong Jesus ang preeminent ay ang lahat ng ating panahon ay sa Kanya. Kaya nga sa lahat ng ginagawa natin na sa eskwelahan man yan, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, ay ipakita po natin sa Diyos na siya ay preeminent. May nagsabi po, Jesus is the bread of life. If you're starving, maybe it's because you're only eating once a week. Kapatid, tuwing kailan po tayo kumakain ng salita ng Panginoon? Isang beses lang ba sa isang linggo? Pag Sunday lang po ba? Alam niyo po, magiging malnourished tayo kung ganyan. Kailangan nating maging makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa po natin ng kanyang mga salita araw-araw. Hayaan po natin na siya mismo ang magpakain sa atin. Pwedeng sa umaga natin ito gagawin or sa gabi. At ang point lang po ay gawin natin itong habit at ipakita natin sa Kanya na siya ang preeminent sa buhay natin. Now, hindi lang po siya ang una sa ating oras. Kung hindi, He has the first of our talents. Kapatid, kanino natin pinapagamit ang ating talento? Bukod sa ating trabaho, ay ginagamit din ba natin ang ating mga kakayanan para sa Kanyang kaharian at Kanyang kaluwalhatian? At ang panghuli po, kung ang Panginoong Jesus ay preeminent sa ating buhay, ay He has the first of our treasure. Siya din po ang una sa ating kayamanan. Sabi po sa mga Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Amen? Hindi po problema ang pera. Hindi po problema kung ilan yung mga ari-arian natin, bahay, kotse. Okay? Hindi po problema kung mamahalin ang lahat ng ating mga kagamitan. Hindi po masama na magkaroon po tayo ng asawa, boyfriend o mga anak. Ang problema lang po ay kung ano o sino ang priority natin. Sino o ano ang treasure ng ating puso. Kung ang mga bagay po na ito na meron tayo ay sila
ang mga priority natin ay automatic po na hindi na si Lord ang preeminent sa ating buhay. Okay? Meron po tayong tatlong choices na dapat ginagawa araw-araw. Ano yung mga yon? Make Jesus your top priority, pinakauna. Pangalawa, anchor your thoughts and speech in God's truth. Ito po ay tatalakayan natin bukas. Okay? Kaya abangan niyo po ang mga susunod nating mga videos upang sa ganun ay matapos po natin ang mensahe na to. Yung tatlong mga choices na dapat natin ginagawa araw-araw para po tayo ay magtagumpay sa ating mga ginagawa araw-araw. Thank you so much and God bless everyone.